Yo! Kamusta kayong lahat? Sir Lupet here. At sa mga videos natin ngayon, nagfo-focus tayo sa masculinity. No? Siguro, naniniwala ako sapat na yung mga video lessons, video tutorials na ginagawa ko para sa inyo. And ngayon, medyo mag-shift muna ako ng mga content patungkol naman ito sa pagiging tunay na lalaki. Lalo na sa panahon kung saan lumalaganap na ang toxic femininity. Nagkakaroon ng switching of roles. Yung mga role ng babae at lalaki nagkakapalit-palit na. So, ibabalik natin and I hope makatulong. No? Tulungan nyo ako, tulong-tulong tayo na maibalik sa kung saan nararapat ang role ng isang babae at isang lalaki, especially sa relasyon. So, magbibigay lang ako ng ilang mga insights ko and habang inaayos ko itong mga magugulong bagay dito. Okay? So, ang topic natin ngayon ay tungkol sa bilang lalaki, hindi ka pwedeng magpahinga. Yun. Okay. Or bilang lalaki, bawal kang magpahinga. Paano ko nasabi na bilang lalaki ay bawal kang magpahinga? Alam nyo, ang pinakamatinding kalaban ng mga lalaki, hindi naman, para sa akin hindi naman yung tukso. Ang pinakamatinding kalaban ng mga lalaki ay comfort. No? Wherein yung comfort is a form of tukso din yon. Pero kung gagawin natin specific kung anong klaseng tukso, yun yung comfort. Anong ibig sabihin ng comfort? Yun yung pairamdam kung saan nakakaramdam ka ng ginhawa, na pairamdam mo is convenient ang lahat, na pagbukas mo ng ref, maraming pagkain, nandyan lahat ng appliances sa harap mo, pwede kang magising anytime na gusto mo, walang pumipigil, walang stress, walang pressure. And naniniwala naman ako na darating yung point sa buhay mo bilang isang lalaki, darating ka sa point ng buhay mo na mararanasan mo yun. Pero, you have to understand na bago ka makapunta dun sa ganung punto ng buhay mo, kailangan mong i-delay ang success mo or i-delay mo yung tinatawag na gratification. No? Hindi mo kailangan unahin agad-agad yung satisfaction or yung mga personal desires mo bilang lalaki. So, ibig sabihin, bilang lalaki, hindi pwedeng paupo-upo ka lang. Hindi pwedeng pahiga-higa ka lang sa higaan. Hindi pwedeng kain-tulog ka lang. Hindi pwede. So, ibig sabihin, sa bawat araw na binibigay sa'yo ng Diyos, kailangan nagiging productive ka. And yun, most of the time, ang nagiging problema sa maraming relationship. Kasi, yung lalaki ay kapag nakaranas na ng comfort, kung minsan, ayaw ng kumilos, ayaw ng gumalaw. Like for example, yung babae ay todo effort sa lahat ng bagay, yung lalaki ngayon is parang nawawala na ng ganang kumilos. So, nagkakaroon ng switching of roles na yung mga trabaho ng dapat lalaki ang gumagawa, babae na tuloy ang gumagawa. Kasi nga, yung lalaki ay support. Ibig sabihin, ayaw niyang mag-take ng responsibility, ayaw niyang mag-take ng accountability sa lahat ng ginagawa niya. So, bilang lalaki, hindi ka pwedeng magpahinga. Hindi ka pwedeng basta-basta umupo lang dyan at mayroong tinatawag na mindless scrolling sa social media. Kailangan, pag inobserbahan mo yung sarili mo sa buong maghapon, sa araw-araw, nakikita mo na marami kang ginagawa. Like, pag natapos ko to, lipat ako dito sa susunod. Kumbaga, hindi pwedeng may natapos ka lang, higa ka na. Or may natapos ka lang, ML ka na. May natapos ka lang, cellphone ka na kaagad. Or Netflix and chill ka na agad. Hindi pwede. Kung babalikan nyo, ito yung paborito kong ginagamit na analogy to. Kung babalik kayo sa panahon ng mga ninuno natin, di ba? Nung panahon na yon wala pang talagang trabaho like sa office or sa school, di ba? So, ang number one na paraan para mabuhay mo yung pamilya mo is mangisda or mga suka, di ba? So, yung mga tao ng panahon na yon, hanggat hindi sila nakakauwi or hanggat hindi sila nakakahuli, no? Hindi sila pwedeng umuwi sa tahanan nila nang walang huli. So, isipin mo kung nandun ka sa kalagayan na yon, nakakainis na, di ba? Parang maghapon ka ng namimingwit, maghapon ka ng nangingisda tapos wala kang huli. Maghapon ka ng nakaabang pero wala pa rin kumaagat dun sa bitag na nilagay mo. Or
hindi mo mahabol yung maliliksing hayop, di ba? So, parang kung isipin mo, parang nakakapikon, nakakainis. Bakit di ko sila mahuli, di ba? Pero it is what it is. Kung yun talaga ang tungkulin bilang lalaki, kaya kailangan hindi ka basta-basta na paghaharian ng emosyon mo. Kailangan mentally tough ka bilang isang lalaki. So may mga times sa buhay natin na susubukan talaga yung tatag natin, no? And habang hindi pa dumarating yung panahon na yon, huwag mo nang hintayin na mangyari pa sa'yo. So, simulan mo nang patatagin yung isipan mo. Kasi pag nangyari yon nang hindi ka handa, di ba? Kawawa ka, ang hirap. Ito, pag-usapan natin yung mga personal experience ko. May mga time na, alam mo yun, yung ang sarap-sarap na ng tulog mo sa gabi or ng higa. Tapos bigla-bigla aambon. Then biglang malakas yung ulan. Tapos maaalala mo na hindi mo pala nasilong yung sinampay. Ganyan. O kaya naman, ang sarap-sarap ng tulog mo or ang sarap-sarap ng pagkakaupo mo, and then marirealize mo na hindi mo pala napatay yung ilaw sa CR, hindi mo pala napatay yung ilaw sa kusina, di ba? Wherein magdamag yun, nakasindi, so dagdag sa kuryente, di ba? So may mga bagay na pag nandun ka na, nakahigaan na, parang nakakatamad ng bumangon. Siguro sa mga babae, okay yun. Pero bilang lalaki, kailangan hindi maging ganun ang mindset mo. Kasi bilang lalaki, mas mabuti yung ikaw yung mas pagod sa relasyon. Mas mabuti na ikaw yung mas pagod sa relasyon, ikaw yung mas kumikilos sa relasyon, di ba? Kasi parang feeling ko bilang lalaki magagawa mo lang na magpahinga kapag okay na ang lahat. Pero based sa experience ko, parang never magiging okay ang lahat. Laging mayroong, siguro okay lang yung ilang area ng buhay mo, pero may part na hindi laging okay. So, and then maaayos mo yun, and then yung isa na naman yung hindi magiging okay. So, hindi talaga totoo yung magiging okay ang lahat. Laging mayroong pagsubok, laging mayroong problema as long as nandito tayo sa mundo. Hanggat nabubuhay tayo dito sa mundo. And yung mga problema na yan yung naging dahilan kung bakit maraming mga bagay ang naimbento, maraming mga bagay ang natuklasan. Kasi merong problema. So, hinanapan lang siya ng solusyon. And karamihan ng mga umahanap ng solusyon na yon ay mga lalaki. Pansinin mo yung mga inventors. Isaac Newton, Albert Einstein, Michael Faraday, Galileo Galilei. Diba yung mga yan, puro lalaki yung minimension lagi ng mga German, French, scientist, physicist, biologist, chemist. No? Siguro ang babaeng kilala ko lang si Marie Curie, yung asawa ni Pierre Curie. Sila yung nakatuklas ng something na may kinalaman sa radiation. And then bukod doon wala na akong ibang makilala na babae na inventor. No? So ibig sabihin bilang lalaki talaga, lalo na pagkagabi, alam mo yun, yung ramdam mo na parang ang sarap humiga, pero alam mo sa sarili mo na may mga bagay pang hindi natatapos na kailangan unahin, talagang hindi ka pwedeng humiga. Diba? Sa context ng isang tricycle driver, diba? Parang ang hirap na uuwi ka, paparada ka na, tapos hihiga ka, tapos marirealize mo na wala ka palang napasada. Diba? Parang ang hirap. So, parang dahil mahirap na pangyayari yun, gusto mo na kung uuwi man ako, at least, meron akong kinita dun sa ginawa kong pamamasada. Diba? So, to conclude this video, bilang lalaki, bawal kang mapagod. Hanggat maaari, kayanin mo. Hanggat meron kang lakas, kumilos ka. I-convert mo yung lakas, yung oras mo sa pagbabanat ng buto at pagkakaroon ng pera. Hanap buhay man yan, negosyo man yan. Gawin mo yun. Kasi, sabi nga nila, mas mabuting unahin ang hirap kaysa sa sarap. Pag inuna mo yung sarap sa pairamdam, di ba? Pairamdam mo lang yon. Pero pag nawala na yung pairamdam na yon, marirealize mo, you are broke. Kulang pa rin. Marami ka pa rin hindi nabili, marami ka pa rin mga bagay na pinapangarap na magkaroon ka. Tapos sinayang mo lang yung oras mo, sinayang mo lang yung lakas mo.
'di ba? So, for this video, sinasabi ko sa inyo bilang lalaki, kung kaya mo, huwag kang magpapahinga. Kilos lang ng kilos pal, grind lang ng grind. Hanggang sa susunod nating video. This is Sir Lopet, nagsasabi na sa bawat problema mayroong solusyon. Dapat tayong maging solusyon para iwas konsumisyon dahil darating ang araw lahat ng ito magiging alaala na lang. Kaya samahan niyo akong gumawa ng magandang alaala. Hanggang dito muna, maraming salamat. Ingat nasan ka man. God bless you and goodbye for now.